Gusto mo akong patayin? Para, gusto mo ba talaga akong sagasaan? Nakakalipad ba ang taong yan? Multo. Mukha ba akong tao o Diyos? Huwag kang magbiro. Sinasabi ko sa'yo, ang lolo ko ay kilala ang isang paring tawis ng Maoshan. Kung mangahas kang kainin ako, magiging miserable ka. Tingnan mo. Mukha ba akong tao o Diyos? Huwag kang lumapit. Kakainin kita. Para sa akin, mukha kang isang cute na nilalaki. Nakikita ko na, gusto mong maging cute. Hayop ka. Gusto ko lang namang sumabay sa'yo. Gusto mo ba akong sagasaan ng kotse mo? Paumanhin. Paano mo nagawang guluhin na ang aking paglinaw? Kakainin kita. Matapos ang ilang sandali, lumabas na isa kang peking Taoist na nagsasanay ng masamang bibig Zen. Nalinang mo ang rurok ng dakilang pagiging perpekto? Imposible yan. Nakikita ko ang antas ng paglinang ng iyong masamang bibig Zen. Hindi bababa sa 30 tao ang napatay, isang karumal-dumal na kasalanan. Ako ay isang Taoist. Paano ko hahayaang manatili ka? Patawarin mo ako, binatang Ginoo. Patawarin mo ako, binatang Ginoo. Nagkamali ako. Sa tingin ko, hindi mo alam ang pagkakamali. Ang alam mo lang ay mamamatay ka na. Siya? Nasaan siya? Pinalaya ko na siya sa kanyang paghihirap sa mundo. Hindi na siya makakasakit pa ng kahit sino. Maraming salamat. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ako. Walang anuman. Maliit na bagay lang. Ngayon, pwede na akong sumabay sa'yo. Sige. Tara na. Huwag mong hawakan. Pasensya na, pasensya na. Totoo ba ang sinabi mong lumaki ka sa pagsasanay sa Kunlun Mountains? Oo naman. Kaya pala ang galing mo. Ano ang mga plano mo mamaya? Bakit hindi ka sumama sa akin? Maging bodyguard ko. Hindi ako magiging bodyguard mo. Hinahanap ko ang aking tagapagligtas. Tagapagligtas? Paano maskert yan? Bakit huminto ang kotse? Siguro nag-crash lang. May maliit na hotel doon. Bakit hindi tayo doon magpalipas ng gabi? Wala na tayong ibang pagpipilian. Ako sa kama, ikaw sa sahig. Okay lang ba? Halata namang pwedeng kumuha ng 2 kwarto. Bakit kailangan magkasya sa 1 kwarto? Beerhen ako. Wala ka namang masamang balak sa akin, di ba? Umalis ka nga. Ang dumi ng bibig mo, hindi makapagsalita ng matino. Nakakatakot dito. Natatakot akong mag-isa. Bukod pa rito, babae ako. Hindi mo ba kayang alagaan ng kaunti? Pero ang tigas ng sahig. Hindi ako makakatulog ng maayos. Paano kung kumuha na lang ako ng kwarto sa tabi? Anong problema mo? Pupunta ako agad. Ay, may mga daga. Oops, daga lang yan, di ba? Nag-iingay. Sige, aalis na ako. Huwag kang umalis. Natakot ako. Pero hindi ka rin pwedeng matulog dito. Kung gayon, matulog na lang tayong dalawa sa kama, okay? Paano mangyayari yan? Ang lalaki at babae ay hindi dapat magkaroon ng physical na contact. Huwag kang magtangkang gumawa ng anumang patago sa akin habang tulog ako. Mamatay ka na. Sige. Kung gayon, pipilitin kong matulog kasama ka. Sobrang antok na ako. Matulog ka na. Binabalaan kita.
Huwag mong lampasan ang linyang ito. Bakit mo ako sinasaktan? Hinawakan mo ako. Hinawakan kita. Nangungiliti lang ako, alam mo naman. Ikaw. Ano bang problema mo? Hindi naman siguro. Hinawakan lang kita. Galit na galit ka na. Magalit ka. Masakit ang tiyan ko. Hindi tama. Or pala ay isang natural na Xuanyan body. Sabi ng master, tanging ang Xuanyan body lang ang makakatanggap ng aking purong yang. Nakita ko ito agad paglabas ko ng bundok. Malamig na ang aking konstitusyon mula pa noong bata ako. Bawat regla ay sobrang sakit. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, kahit hindi regla, nangyayari ito. Pinanganak ka na may natural na yin constitution. Mula nang magsimula ang iyong regla sa edad na 11, ang lamig ay naipon sa iyong katawan. Kung walang mangyayaring iba, kalahating taon na lang ang itatagal ng buhay mo. Kung walang mangyayaring iba, kalahating taon na lang ang itatagal mo. Seryoso? Hindi mo naman ako tinatakot, di ba? Takutin ka? Kung hindi ako nagkakamali, kada 10 araw ka inaatake noong nakaraang buwan. Ngayon, kada 3 araw na. Paano mo nalaman? Sa susunod na buwan, araw-araw ka nang aatakihin. Ang bawat atake ay tatagal ng 1 oras. Pagkatapos, sa loob ng 3 buwan, 3 beses ka nang aatakihin sa 1 araw at tatagal ng 2 oras bawat atake. Doon mo mararanasan ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Chen Aning, dahil nakikita mo ang sakit ko, kaya mo rin ba itong gamutin? Oo naman. May 2 akong paraan. Ang unang paraan ay medyo mahirap, pero kailangan kitang gamutin ng 3 beses ng sunod-sunod. Hindi ito pwedeng putulin. Paano naman ang pangalawa? Ang pangalawang paraan ay simple lang. Pero ayoko itong gawin. Bakit naman? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masayang ang paggamot mo. Bibigyan kita ng sapat na pera. Kahit na hindi ko pa rin magagawa. Bakit hindi? Ano ba talaga ang pangalawang paraan? Ako ay may purong yang na katawan. Ikaw naman ay ipinanganak na may misteryosong katawan. Kung magsasama lang tayo, magsasama? Naiintindihan mo ba? Hanggat makakakaya mo ang aking purong yang na esensya, gagaling ang sakit mo ng walang gamot. Wala kang hiya. Ako? Wala akong hiya? Ang una kong beses ay para sa magiging asawa ko. Ayaw mo, ayoko pang ang ibigay. Ikaw? Sige na, sige na. Gagamutin na lang kita sa unang paraan. Kahit na mahirap, sino ba naman ang makakatanggi? Ang mga doktor ay dapat may pusong magulang. Hubarin mo ang iyong Amerikana. Hindi ba't ang unang paraan? Bakit mo pinapahubad ang Amerikana ko? Kung gusto mong gumaling, hubarin mo. Okay lang kung ayaw mo ng gamutan. Kaya mo ba talagang gamutin ang sakit ko? Maniniwala ka o hindi. Sige. Maniniwala ako sa'yo sa 1 beses. Kung maglakas loob kang lokohin ako, hindi kita palalampasin. Anong ginagawa mo, ikaw na bastos? Hahayaan kitang hubarin ang iyong Amerikana. Bastos, Sige, humiga ka. ano po yan? Hayaan mong hilutin ko ang tiyan mo para gamutin. Kung magugulat ka ulit ng ganyan, hindi ko na ito gagamutin. Diyos ko, paano ko nagawa ang tunog na yon? Nakakahiya.
Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito kaginhawa. Chen Aning, maraming salamat sa iyo. Ing Jade Pendant Zato. Iparada ang sasakyan. Bunso! Uminom ka ng tubig, bunso! Salamat po, Binibini. Binibini, Anam, hinihintay ka pa ni Lolo. Bilisan mo na. Sige po, lolo ho. Naintindihan ko po. Paalam, bunso. Ano ang problema sa jade pendant na ito? Regalo ito ng lolo ko noong ipinanganak ako. Suot ko na ito simula noon. Kung gayon, walang pagkakamali. Naaalala mo ba, 13 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ang isang maliit na pulubi mula sa pagkamatay sa lamig sa tabi ng kalsada. Baka... Ikaw ba ang maliit na pulubi na muntik nang mamatay sa lamig? Ako yon. Ako nga talaga. Sa wakas ay natagpuan na kita, ang galing. Bitawan mo ako, sasakalin mo ako. Paumanhin. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Nakita kitang muli, masaya ako. Ayos lang, hindi kita sinisisi. Hindi ko lang inaasahan na makikita kita pagkatapos ng maraming taon. Ang galing mo na ngayon. Tama. Sabi mo naghahanap ka ng tagapagligtas. Hindi siguro ako yon. Oo, ang aking purong young essence ay para sa iyo. Sa puso ko, ikaw ang aking magiging asawa. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ang asawa mo? May gusto kang iba. Hindi naman. Kung gayon, hindi mo ako gusto? Hindi rin. Ano yon? Ngayon lang tayo nagkita. Kailangan ng maraming pag-uusap para mas makilala. Ibig sabihin, kapag mas nag-usap tayo at mas nakilala ang isa't isa, magiging handa kang maging asawa ko. Masasabi ko lang na hindi ko isinasantabi ang posibilidad na yan. Depende yan sa iyong pagganap. Bakit ang bango niya? Gusto ko yata siya. Huwag kang mag-alala, magaling akong gaganap. Maghintay ka lang na maging asawa ko. Sean Robing, lumabas ka rito! Tapos na, paano kung mahabol nila tayo? Mahal kong asawa, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Totok yan. Huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi pa ako pumapayag na maging asawa mo. Mangyayari rin yan maaga o huli. Huwag na kayong sumigaw, lalabas na ako. Sean Robing, napakamakasarili mo, pinayagan lang kitang samahan si Xuan Tianzhenren ng isang gabi. Maililigtas mo si Lolo, pero wala kang pakialam. Tumakas ng walang pahintulot. Shen Robing, mahal na mahal ka ni Lolo simula pagkabata. Hindi ko inaasahan na kapag nasa panganib si Lolo, ang sarili mo lang ang iniisip mo. Tama na, huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Pinatay ninyo si Lolo at ang mga masasamang pari. Kung hindi, paano magiging ganoon kasabay? Biglang nagkasakit si Lolo at nagkataon lang na dumating ang mga masasamang pari sa bahay. Gusto nyo lang samantalahin ang pagkakataon para patayin ako at alisin ako sa daan para makuha ninyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Tama ba? Paano nalaman ng lintik na babaeng ito? Lintik na babae, nagsasalita ka ng kalokohan, mayabang ka, naghahanap ka ng gulo. Sinasaktan ninyo ang magiging asawa ko sa harap ko. Gusto ninyong mamatay? Sinaktan mo ang magiging asawa ko sa harap ko. Gusto mo bang mamatay? Sino ka? Paano mo nagawang saktan ako? Hindi ko babaguhin ang aking pangalan kahit saan pa ako mapunta. Ako si Chen Aning. Anak ng pusa. Wala akong pakialam kung sino ka. Paano mo nagawang saktan ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Halika.
Ano ang gagawin ngayon? Huwag kang mag-alala, maliliit lang sila. Madali lang silang durugin. Ang yabang mo! Naghahanap ka ng kamatayan. Wala man lang ni isa na marunong lumaban. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Kuya. Bata, alam kong may kakayahan ka. Pero sa tingin mo, ikaw lang ba? Gusto mo bang hamunin ang aking guro, si Xuantian Shenren? Sasabihin ko sa iyo, si Shen Robing ang babaeng gusto ng aking guro, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Talunan. Naglakas loob kang tumahol ng hysterical sa harap ko. Sasabihin ko sa iyo, ako si Chen Aning ay magaling sa lahat ng bagay sa buhay ko. Maliban sa hindi ko alam ang angkop. Kau, Talaga bang wala kang pakialam, Shen Robing, kung patay na o buhay si Lolo, di ba? Ako? Sasabihin ko sa iyo, naghihingalo na si Lolo nang lumabas kami. Lolo. Ate Robing, hanggat may hininga pa si Lolo, kaya ko siyang iligtas. Si Xuantian Shenren, sabi niya napakahirap ng sakit ni Lolo. Ikaw ay isang batang walang karanasan. Bakit mo masasabing kaya mong iligtas? Manahimik ka. Kailan ka ba nakakita ng ganong kamanghamanghang binata? Bobong babae. Ikaw? Dadalhin mo ako para makita si Lolo ngayon din. Subukan mo lang magsalita ng kung ano-ano, kakalmutin ko ang mukha mo. Ikaw? Robing, nilalabanan ko lang ang masasamang babae na nambubuli sa iyo. Hindi ako marahas. Bakit hindi ka magpauna? Anak ng pusa ka. Talagang nagpapanggap ka pa. Shenren, ayos lang po ba kayo? Ayos lang po. Sadyang malalim lang ang masamang engkanto sa matandang Ginoo. Ang aking kakayahan ay hindi sapat para alisin ang ganoong kasamaan. Shenren, pakiusap, iligtas niyo po ang aking asawa. Basta mailigtas niyo po siya, anong kondisyon ang inyong iniaalok? Pinapangako ko po sa inyo. Ma, hindi ba sinabi ni Jenren? Si Robing ay may katawan na ipinanganak na may malalim na yen. Kung mapaglilingkuran niya si Jenren ng isang gabi, ang kapangyarihan ay lubos na madaragdagan. Pagkatapos ng malaking pagtaas na ito sa kapangyarihan, maaalis niyo na ang masasamang espiritu, hindi ba? Pero si Robing ay masyadong walang alam. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang kanyang lolo. Buong buhay ko ay sinamba ko ang tatlong purong isa at hindi ako interesado sa mga babae kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Ginoong Shen sa buong buhay niya. Hindi ko kayang makita siyang bumagsak. Hindi yan maaring mangyari. Absurdo ang ganong bagay. Hayaan niyo pong maghirap si Shenren ng ganoon para sa aking ama. Nakakaramdam ako ng pagkakasala. Ginoong Shen, pakiusap, tumayo po kayo. Buong buhay ko ay nakapagpalayas ako ng mga demonyo. Maliit na bagay lang yan. Walang halaga. Ma, kailangan nating iligtas si tatay ngayon. Ang pinakamahalaga ay mahanap agad si Robing. Tama. Tingnan mo ang mabuti mong anak. Namamatay na ang lolo niya, wala siyang pakialam. Ikaw, Tigilan mo ang pananakit sa nanay ko. Huwag mong saktan ang nanay ko. Nanay, Ikaw na bata ka. Paano ka nakabalik? Umalis ka na. Ang tiyuhin mo. Malinaw na gusto kanilang saktan. Lifen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Robing, ikaw na walang utang na loob. Namatay na ang lolo mo. Ngayon ang oras para tumulong ka. Tinalikuran mo lang at umalis. Mahal na mahal ka ng lolo mo sa loob ng maraming taon. Lola, malinaw na pinatay si Lolo ng tiyuhin na ito at ng masamang Taoist priest. Tumakbo ako para humanap ng doktor para kay Lolo. Kawalang hiyaan. Mabait na nga ako para iligtas ang lolo ko. Paano mo ako nilalait ng ganyan? Matandang babae, ang ginagawa mo ay labis na nakakapangilabot sa akin. Paalam. Shenren, bata pa at walang alam ang apo ko. Ikaw ay isang master. Huwag mo na silang patulan. Higit pa sa isang pagganap. Kaya pala, itong matandang babae lang talaga ang litong-lito sa buong eksena. Ikaw na patay na babae. Humungi ka ng tawad kay Shenren agad. Sinusubukan mo bang patayin ng lolo mo? Lola, siya ay isang sinungaling. Ang hirap mong kausapin. Matandang babae, magsalita ka lang habang nandyan ka. Bakit mo ginagawa yan?
Hindi magandang kumilos. Ito ay... Tita, si Ate Robing ang nagligtas ng buhay ko dati. Nandito ako para magbayad ng utang na loob. Maaasahan mo ako, sasamo ako ng lubusan. Saan nanggaling ang bastos na batang ito? Paano ka nangahas na makialam sa mga usapin ng pamilya Shen? Bastos na bata. Matandang babae, kung mangahas ka pang maging ganyan kadaldal, sasampalin kita sa bibig. Maliit! Ikaw na walang hiya. Paano mo nagawang bastusin ang nanay ko? Ang sama ng bibig mo. Hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Sige, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Hindi lang ang nanay mo ang sinaktan ko, pati ikaw. Ikaw? Ang walang hiya mo. Gusto mo rin ng gulo? Snowwolf, Chinglong, pilain ninyo siya para sa akin. Aning silang dalawa ay espesyal na inimbitahan ni Tito. Mga eksperto sa antas ng Grandmaster. Hindi ka dapat maging pabaya. Huwag kang mag-alala, Ate Robing. Lahat sila ay parang langgam lang sa harap ko. Kaya ba? Yan lang ba ang lakas ninyo? Aning napakagaling mo. Isang batang lalaki. Marunong lang ng kaunting martial arts. Napakayabang. Paano mo malalaman? Ang aking kapangyarihang Taoist ay malapit ng durugin ka. Madali lang yan. Ngunit kailangan kong maghintay at tingnan para hindi masyadong halata. Saan nahanap ng lintik na Shen Robing na ito, ang ekspertong ito? Hindi ko hahayaang sirain niya ang plano ko. Binata, bakit ka pumunta sa pamilya Shen nang walang dahilan? Si Aning ay isa ring milagrong doktor. Inimbitahan ko siya rito para iligtas ang lolo ko. Siya ay milagrong doktor. Ilang taon na siya, ang galing sa martial arts, at bihasa rin sa kasanayang medikal. Sa tingin mo ba siya ay isang walang kapantay na henyo? Medical at martial arts, sabay na pinag-aaralan? Huwag mo nang sabihin tama ka nga. Ako nga ay isang walang kapantay na henyo. Tanging hangal lang ang maniniwala sa'yo. Lola, hayaan niyo lang siyang subukan, okay? Talagang kahanga-hanga ang kasanayang medical niya. Siya? Talagang magaling sa medisina? Kaya ko bang mag-practice ng medisina? Malalaman mo kapag sinubukan mo. Sige. Nanay, ano, kaya mo ba? Sasabihin ko sa'yo, kung ipagpaliban mo ang sakit ng aking ama at ikinamatay niya, hindi kita palalampasin. Medyo mahirap, pero kayang gamutin. Mabuti. Sandali. Binata, ilang sulyap lang ang ginawa mo. Sabik ka lang magtusok ng karayom. Masyadong mapangahas. Ganyan ako kabilis magtingin ng pasyente. Si Shen Yuntian ay halatang hindi may sakit. Ito ay dahil nahawaan siya ng aking uhaw sa dugong alupihan. Ikaw bata, nangahas kang magtusok ng karayom ng walang alam. Kapag nagtusok ka ng karayom mamaya, udyukan ko ang uhaw sa dugong insekto na ito. Kahit 10 bibig pa ang meron ka, hindi ka makakapagsalita. At iba pa. Sigurado ka bang kaya mong gamutin? Tiyak. Lola, napakagaling ng kanyang kasanayan sa panggagamot. Ginoong Shen, napakahinang-hina na niya ngayon. Kung gagamutin mo siya ng basta-basta, paano na ang kanyang kondisyon? Lalo lang itong lalala. Pinapayuhan kita. Kumilos ng may pag-iingat. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Binibining Shen. Mapapatay mo si Ginoong Shen. Manahimik ka na pagkatapos mo. Ano na naman ang nangyari? Kailangan nating magkasundo ng maaga. Kung hindi mo magagamot ang aking ama o palalain ang sakit ng aking ama, ano ang gagawin? Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi mo kaya, kailangan ni Robing na pagsilbihan agad si Zenren para lalong lumakas ang kakayahan ni Zenren. Ano sa tingin mo, Shen Robing, makakapangako ka ba? Kung hindi ko kailanman papayagan ng batang ito na basta-basta gamutin si tatay. Hindi kami kailanman papayag. Ikaw, Ano sa tingin mo? Hindi ba kayo nakakainis? Gagamutin or hindi, desisyon nyo. Sige. Pangako ko. Kung hindi magagamot ni Aning si Lolo, ako na ang kusang loob na magsisilbi kay Genren. Ate Robing, Kapatid, kung yung magagamot mo ang aking lolo, nangangako akong magiging asawa mo.
Talaga? Napakagaling. Bata. Sa tingin mo kaya mo akong labanan? Masyado ka pang bata. Lolo, Gantihan. Matagal ko nang hinihintay ang oras na ito. Ito ang maalamat na Tenyang God Needle. Dugugong uhaw na insekto. Lolo, Ang matanda. Aning, ayos lang ba si Lolo? Jenren, anong nangyari sa matanda? Ikaw na pasaway, nagdulot ka ng malaking gulo kay Lolo Shen. Ngayon, ako ang magliligtas sa kanya. Kailangan lang ng kaunting pagsisikap. Masamang tao ka. Huwag kang magpakatapang. Kung wala kang kakayahan, pinatay mo ang aking ama. Lalabanan kita. Tatay, Paano mo nagawa kong saktan? Magnanakaw ka. Sumusobra ka na. Lola, pakinggan niyo muna ang sasabihin ni Anning. Ang lolo mo ay nasaktan ng ganito dahil sa kanya. Pinoprotektahan mo pa rin siya? Ikaw ay isang walang utang na loob. Ikaw. Sayang lang ang mahaba mong buhay at napakabobo. Hindi mo makita ang anumang malinaw. Kasuklam-suklam. Paano mo nagawang sigawan ng lola? Shenrobing, sinusubukan mo bang galitin ang buong pamilya namin? Bakit hindi mo siya paalisin dito? tama, Shenrobing. Ibalik mo ang walang hiyang ito. Ano ba ang nasa isip mo? Ang ingay. Walang hiya ka. Tumahimik ka. Sige, tumahimik na kayo. Kung tahimik na, pwede na ba akong magsalita? Kung may mangyari sa lolo ngayon, isusugal ko ang buhay ko. Hindi kita palalampasin, magnanakaw ka. Lola Shen, una sa lahat, nakikita nyo na ngayon na mas matatag na ang pulso ni Lolo Shen. Pangalawa, hindi nyo ba nakita na kinuha ko lang ang isang uod mula sa kanya? Magiging maayos ba ang lolo ko? At ano ang nangyari sa uod na yon kanina? Huwag kang mag-alala, Ate Robing. Habang nandito ako, hindi mamamatay ang lolo kahit gusto niya. Tungkol naman sa uod, hindi ka ba magpapaliwanag? Ikaw na mapagkunwaring matanda? Ano ang kinalaman nito kay Jenren Xuantian? Malaki ang kinalaman nito. Sa katunayan, sa unang tingin pa lang, nakita ko na ang katawan ni Lolo Shen ay nahawaan ng mga uod na sumisipsip ng dugo. Kaya nagkunwari akong naglalagay ng karayom. Ang peking matandang ito ay sinusubukang sirain ako. Gaya ng inaasahan, inaktibo niya ang guna uhaw sa dugo habang naglalagay ako ng karayom. Kaibigan, huwag kang maging mapanira. Gumawa ng walang batayan at malisyosong pag-atake. Pero hindi mo alam, sasakyan ko ang kanilang plano. At ayon ng inaktibo mo ang guna uhaw sa dugo, sinunggaban ko ang pagkakataong ito para makuha ang ulat na guna uhaw sa dugo. Magaling na bata, wala akong galit sa'yo. Pero iginigit mong gumawa ng gulo ng walang dahilan. Binibintanggan mo ako. Sabi mo may mga uod. Malinaw na iyan ang ginamit mo para linlangin ang lahat. O ano pa ang tungkol sa mga uod? Oo nga, ano ang tungkol sa mga uod? Sabi ko masamang tao ka. Gusto mong sirain si Jenren. Talagang wala kang tigil. Oo nga, ano ang tungkol sa mga uod? Sa tingin ko, sadyang sinisiraan mo si Jenren. Kayo, nagpapalusot kayo sa akin? Nagpapalabas ba kayo ng marumi? Kaibigan, ito ay parang pagbunyag ng balak habang inilalatag ang mapa. Maging makatotohanan at makatwiran. Hindi mo ako masisisi. Sasakupin mo ba kaming lahat sa pamamagitan ng puwersa? Sasabihin ko sa'yo. Ang langit ay malawak at ang lupa ay dakila. Ang pinakamakatwiran, gusto mong makuha ang puso ni Robing sa pamamagitan ng intriga. Imposible yan. Hindi ka na maaring magkamali pa. Kao peking paring Taoist. Puno ng maruruming kaisipan. Ang bibig ay puno ng kabaitan at moralidad. Humahanga ako. Gayunpaman, sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo? Ang sinasabi ko ay totoo rin. Napakarumi ng iniisip mo sa murang edad. Hindi ko yan gusto. Kailangang ilantad ka. Lantad ang ano? Ang ugali ko. Tigil.
Gusto mo ba talagang magsimula ng away? Ang pamilya Shen ay hindi lugar para magpakawala ka ng gulo. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Robing, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat ng ito para sa iyo. Pasensya na, Lola. Sanay na akong maging mailap simula pagkabata. Huwag mong sabihin ang malit mong pamilya, Shen. Kahit ang palasyo, gusto ko ring magpakawala ng gulo kahit kailan ko gusto. Umihi kung gusto mo. Bastos ka. Ang binata ay makikipag-away sa akin. Inaamin kong hindi ka matutulungan ng panlilinlang. Pero hindi ako mahilig magsalita. Ang kama ang nagsasabi ng totoo. Magaling talaga ang kung fu mo. Sigurado ka bang gusto mong makipag-away sa akin? Puno ng kalokohan. Tanggapin mo ang suntok ko. Paano nangyari yan? Ang panloob na lakas ng batang ito ay kasing lalim ng dagat. Ano ang pinagmulan niya? Magnanakaw ka. Wala ka nang kinatatakutan, di ba? Kung hindi ka titigil, ako ang gagawa. Tatawag ako ng pulis. Magandang ideya. Tumawag ka na ng pulis ngayon. May malaking drama akong ibubunyag dito. May halimaw na nakikipagsabwatan sa mga dayuhan. Pinatay nila ang kanilang ama at pamangkin ng magkasama. Tigilan mo ang pagsasalita ng walang kapararakan dito. Alam kong hindi mo aaminin. Wala akong pakialam. Ano ang gusto mo, binata? Gusto mo pa rin ba akong patayin? Peking paring Taoist. Gusto ko ring makasama si Ate Robing sa iyo. Kung hindi kita papatayin, inaakala mo ba talagang mahina ako, si Chen Aning? May galit din ako, di ba? Aning, natatakot ako na magkakagulo kung papatay ka ng tao. Matagal ka nang naninirahan sa bundok. Hindi mo alam na may batas sa paanan ng bundok. Huwag kang mag-alala, Ate Robing. Alam ko. Ma, papatayin ba niya ang tatay ko? Kung mamamatay ang taong ito, walang makakapagligtas sa tatay niya. Shen Robing, hindi mo pa rin ba siya pipigilan? Binata, talaga bang lalakaran mo ang landas ng krimen? Talaga bang tatahakin mo ang landas ng krimen? Pigilan mo na. Shen Robing, gusto mo ba talagang mamatay si Lolo? Ate Robing, hindi mo na kailangang tanungin siya. Matandang hangal, bakit mo pa rin tinatawag si Ate Robing? Mapipigilan niya ba ako? Anong gagawin ko? Wala akong gagawin. Sino ping na makakapigil sa akin? Lola? Maglaro ka ng mind games sa akin. Pasensya na. Hindi na ako maglalaro. Mamamatay na ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Aning, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sabi mo pa, nga hindi mo isinumpa ang matandang Ginoo. Ano yang ipinukol mo sa akin? Maestro, anong nangyayari dito? Iyon na. Hindi na ako magpapanggap sa'yo. Ang insekto ng sumpa ni Shen Yuntian ay galing sa aking tunay na esensya. Maestro, ikaw, paano mo inamin? Sinabi ko na, direkta kitang matutulungan na patayin si Shen Yuntian. Tungkol naman sa nanay mo, kung ayaw niyang magpanggap na nalilito, harapin niyo na lang siya ng magkasama. Hindi ka nakikinig. Kaya naging ganito kagulo ngayon. Ano? Chongwu. Talaga bang nakipagsabuatan ka sa kanya para patayin ang tatay mo? Sabihin mo. Ano ang kinakatakutan mo? Magagamit ko rin ang mga insekto ng mahika para gawing hangal ang nanay mo. Mga matatandang pusong lobo, sa wakas ay ipinakita nyo na ang inyong tunay na kulay. Ang mga matatandang tusong ito ay sa wakas nagbunyag ng kanilang mga sikreto. Ayos ang batang ito. Paano nangyari yan? Aning, ayos ka lang talaga. Ate Robing, paano ako basta-basta matatalo sa kanya? Kung hindi, paano ko pa kayo mapoprotektahan? Paano ko kayo napakasalan? Ikaw, Jongwoo, sabihin mo sa akin, talaga bang nakipagsabuatan ka sa kanya para patayin ang iyong ama? Nanay ako. Na nagpapalusot. Sige, magpalusot ka pa. Tingnan natin kung anong panlilinlang ang lalabas sa bibig mo. Mahal ka namin ng iyong ama simula pa noong bata ka. Paano mo nagawa ang ganoong kalupitan? tatay, kasalanan mo talaga ang nangyari kay Lolo. Umalis ka. Huwag kang makialam. Kung walang problema, tama si tatay. Paano ninyo nagagawa ito? Bastos na bata, saan ka ba nanggaling? Oo, kami ang nagplano nito. Nanay, huwag niyo akong sisihin.
Kasi naman, masyadong pabor ang matanda sa pangalawang anak. Buti na lang, namatay ang pangalawang anak sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Pero ano, ayaw pa ring ibigay ng matanda ang kapangyarihan sa pamamahala ng pamilya. Kaya, Ang inyong Lolo ay dating pabor sa pangalawang tiyuhin. Inaamin ko. Ngayon naman, sadyang pinapaboran niya si Shen Ruobing. Ano ba ang tingin niya sa atin? Bakit hindi tayo lumaban? Lolo, karapat dapat siyang mamatay. walang hiya ka. Papatayin kita. Robing, pasensya na ang lola sa'yo. Ayos lang po, Lola. Ginang, kung gusto ninyong manakit, ako na lang ang hanapin ninyo. Matutulungan ko kayo. Tutal, it's aren't a king forte. Jenren, iligtas niyo ako. Iligtas ka niya? Ang tanga mo talaga. Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Iho, sa tingin mo ba ay may magagawa ka sa akin? Laso ng impyerno. Lumabas ka! Lahat takpan niyo ang bibig at ilong niyo. Anong pinagkakaguluhan niyo? Ang galing na pampalakas. Ito. Tao pa ba itong batang to? Alam mo ba kung gaano katindi ang lason na yan ng impyerno? Nilunok mo lahat? Malapit ka nang mamatay. Pero kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, maaari kong pag-isipan na ibigay ang panlunas. At paluluhurin mo ako at magmamakaawa sa iyo? Sa tingin mo ba kailangan yan? Malalason ka agad. Lason? Ano? Maniniwala ka man o hindi, dudurugin kita hanggang mamatay. Kino, iligtas mo ang buhay ko. Nagkamali ako. Kung nagkamali ka, edi mapunta ka sa impyerno. Aning? Aning may batas sa mundo na hindi ka pwedeng pumatay ng basta-basta. Tatawagan natin ng pulis. Ibigay natin siya sa pulis. Ang daming abala. Hindi abala. Kung lahat sila ay tulad mo, papatay ng basta-basta, magkakagulo ang bansa. Hindi ko rin alam. Pero Ate Robing, susundin kita. Gayunpaman, ang matandang yan ay gustong saktan ka. Malibre man sa parusang kamatayan, hindi siya makakatakas sa parusang buhay. Alisin ko ang kanyang kultibasyon para hindi na siya makapanakit ng iba. Ang kultibasyon ko, bata napakasama mo. Sa mga taon ng kanyang pagsisikap. Pero, ulitin mo yan. Papatayin kita. Hintayin mo. Hindi pa tapos to? Tama ka nga. Hindi pa talaga tapos ang bagay na to. Halika rito. Dalhin niyo siya. Lolo. Lolo? Tatay. tara na. Sa aking espiritu, tukuyin at patatagin ang universo. Anak, ano na ang sitwasyon ng matanda ngayon? Naalis ko na ang blood-eating bug niya. Ngunit ang lason ay kumalat na sa kanyang katawan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ate Robing, ayos lang. Nag-abala lang ako sa iyo. Sa simula, wala lang ang natitirang lason na ito. Ngunit mahina ang matanda. Kung hindi ito gagamutin ngayon, mapanganib ang kanyang buhay. Ang iba pa, lumabas muna kayo. Ate Robing, manatili ka. Anak, alam kong kaya mong iligtas ang matanda, tama ba? Tiyak. Gusto mo ang aming Ruobing, hindi ba? Opo. Basta iligtas mo ang matanda. Ipinapangako kong ipakakasal ko si Ruobing sa'yo. Deal. Lola. Sige. Sumama ka sa akin. Ano ito? Ate Robing, susunod. Ibibigay ko ang 10 Young Soul Recovery Needle sa iyong lolo.
Hindi maaaring gambalain ang prosesong ito. Kapag nagambala, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sige, kung gayon, babantayan ko ang pinto para sa'yo. Pagkatapos ikabit ang mga simbolong ito. Kahit baril at kanyon ay hindi ito mabubulabog. Ate Robing, huwag kang masyadong kabahan. Bitawan mo ako. Nanay, hindi mo kailangang masyadong mag-alala dahil napakagaling ng iyong kapatid. Magiging maayos si tatay. Xuantian, napakatapang mo. Inutusan kitang hanapin ang babaeng may Xuanyin body at bumalik. Handa ka na palang magsaya. Young Master. Inaamin ko ang aking kasalanan. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Sa tingin mo ba'y nakuha mo na ang profound yin body ni Shen Robing? Kaya mo nang talikuran ang iyong guro. Basura. Ang iyong cultivation base ay nasira. Sino ang gumawa nito? Ano ang gusto mo? Hindi ka welcome dito. Mingzhu, buksan mo ang pinto. Paano nangyari? Mayroon palang misteryosong door rune. Young Master, napakasama ng batang iyon sa loob. Manahimik ka. Isang simpleng misteryosong door talisman. Ano ba yan sa paningin ng pamilya Baiko sa Southern Xinjiang? Fei Kui, kayong dalawa sabay. Opo, Young Master. Ate Robing, lumapit ka sa akin. Ngunit ang pintong ito, Ang ordinaryong kapangyarihan ay hindi makakabasag sa talisman. paano naman ang extraordinaryong kapangyarihan? Di pang karaniwang kapangyarihan. Harangan mo diyan. Sabay na makakabasag. Hindi ka sana nakaligtas. Ngunit, Ate Robing, bilisan mo. Lumapit ka sa akin. sige. Kuya Aning, mukhang tunay na lalaki. Mga walang silbi. Binatang Ginoo, ang batang nasa loob ay may kakayahan. Hindi ka dapat maging pabaya. Xuantian, ipapaalam ko sa iyo, bakit ako ang iyong amo? At isa ka lang sa aking mga aso. Umalis ka sa daan. Aning, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ayos lang. Hindi babagsak ang langit. Binatang Ginoo, ang batang ito ang sumira sa aming mabuting gawa. Siya rin ang nagpawalang bisa sa aking paglinang. 10 karayom ng Diyos ng Yang. Magaling ka, may kakayahan ka nga. Ano ang gusto mo? Huwag mong saktan ang aking asawa. Lola, Tunay nga, siya ang kagandahan ng katawan ng Xuanyin. Kung masisipsip ng binatang Ginoo na ito ang iyong purong yin na katawan, ang araw ng pag-akyat sa immortalidad sa hinaharap ay malapit na. Napakagaling. Bitawan mo ang aking anak. bitawan mo ako. Kung ayaw mong mamatay, bitawan mo si Ate Robing. Nakakakita lang ng ganda, natuwa sandali, halos makalimutan na kita. Kung hindi ako nagkakamali, ang mahiwagang karayom mo ay nasa huling yugto na. Tama? Kung gambalain ko, babagsak ang lason sa matandang yan. Tiyak na mamamatay siya. Kaya. Kaya? Ngayon, mas mabuting manatili ka lang dyan. Gamutin mo ng maayos. Kung hindi, patay ang matandang yan. Maawa ka. Bitawan mo ang lolo ko. Lalaki, naririnig mo ba ako? May kakayahan ang batang ito. Kung direkta ko siyang patayin, baka wala siyang pakialam sa matandang yan. Pero kung samantalahin ko ang pagkakataon na lapastanganin si Shen Ruobing, malilito siya, mahuhumaling. Hindi ba mas maganda iyon? Lalaki, gamutin mo ng maayos. Hindi rin kita guguluhin. Huwag mo akong gambalain sa pakikipag-usap sa dilag. Bitawan mo? Nakakatuwa. Gusto ko yan. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Dilag, kung magpupumiglas ka pa, makakaapekto yan sa paggamot ng lalaking yan. Wala nang pag-asa ang lolo mo. Mabuting yan. Naglakas loob kang hawakan si Ate Robing ko. Naghahanap ng kamatayan. Panoorin ang fantasy short drama.
Gusto mo bang mamatay? Hindi ko inasahan na ganyan ka kahanga-hanga. Kahanga-hanga ba? Hindi ko pa nga ginagamit ang buong lakas ko. Wala kang pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Lolo? Kumusta ka, Lolo? Ang lolo mo ay sana nabuhay ng maayos, pero hindi siya iniligtas ng taong ito sa huli. Ngayon, bumalik ang lason, kahit mga immortal ay mahirap nang makaligtas. Aning? Wala na ba talagang pag-asa ang lolo ko? Medyo delikado. Siya ang pumatay sa lolo mo. Manahimik ka, kayo ang nagtanim ng goop. Kinambala ninyo si Aning sa paggamot sa lolo ko. Kayo ang tunay na mamamatay tao. Huwag ninyong subukang baliktarin ang katotohanan. Hindi pala bobo ang babaeng ito. Hindi ko inasahan na ililigtas mo siya sa huli. Hindi mo siya iniligtas. Hindi ka baliw. Marami ka lang napapanood na drama. Hindi ko nga kilala si Ginoong Shen. Pinantaan mo ako gamit ang buhay niya. Kung buhay si Ginoong Shen, iyon ay dahil sa kabutihan ko. Kung mamatay si Ginoong Shen, ikaw ang may gawa. Wala akong pakialam. Ikaw, ano ka? Tigilan mo ang pagsasalita ng walang kapararakan dahil sa kawalang galang mo kay Ate Robing kanina at sa mga insulto mo sa akin. Kung luluhod ka ngayon at yumukod ng 3 beses at sirain ang iyong kultibasyon, maaari kitang iligtas sa kamatayan. Kung hindi, ano ang gusto mo? Kung hindi, anong mangyayari sa iyo? ganyan ang itsura mo, tinuring mo bang utot lang ang lahat ng sinabi ko? Gago, inamin kung may kakayahan ka. Pero gusto mong umasa sa sarili mo para labanan ang aming pamilya Bai sa Southern Xinjiang. Anong ibig mong sabihin? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Ibigay mo ulit si Shen Robing. Maaari kong isaalang-alang na huwag kang guluhin. At maaari rin kitang kunin sa aking serbisyo. Maging isang mabuting aso sa akin. Alshamdo Miyako. Hindi ba't nasa kontrol ko na ang sitwasyong ito ngayon? Paano ka naglakas loob na paluhurin ako para sa'yo? Hindi mo ba naiintindihan? Sa lakas ng aking pamilya Bai sa Southern Xinjiang, ang pagpatay sa isang langgam na tulad mo ay napakadali. At ang pagwasak sa pamilya Shen ay isang salita lang. Sige, wala nang kalokohan. Lumuhod ka ngayon. Kung hindi... Hayop ka, paano ka naglakas loob? Binigyan na kita ng mukha, hindi ba? Paano ka naglakas loob na paluhurin ako para sa'yo? Minamaliit mo si Ate Bing. Lumuhod ka. O kaya, agad kitang gagawing Hokage sa krematoryo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyan kayabang sa harap ko? Ikaw! Anong problema sa akin? Magaling kang magsalita. Paano mo nagawa ito sa akin? Ang aking pamilya Bai ng Southern Xinjiang. Kung babanggitin mo ulit ang pamilya Bai ng Southern Xinjiang, babanggasan kita. Titingnan ko ngayon. Sino sa atin ang unang susuko? Ano ang gusto mo? Bakit mo ako sinaktan ulit? Ganyan ka umamin. Ako... Nagkamali ako. Ay, sigilan mo na ang pagpapanggap. Magsasalita ng maayos. Oo. Huwag mong sabihin, walang silbi ang mga tauhan mo, walang silbi ang mga tao mo, iba ka at walang silbi sa harap ko. Oo. Sabihin mo, paano kita parurusahan? Ang pagiging bastos, ang pagmamaliit mo kay Ate Robing. Ginoo, ako? Lolo. Kumusta ka, Lolo? Aning, mukhang mamamatay na si Lolo. Huwag kang magmadali. Naayos ko na ang katawan ng lolo mo gamit ang karayom na nagpapabalik ng araw. Hindi pa siya mamamatay sa ngayon. Gayunpaman, malaki ang nakuha mo ngayon, bata. Sinira mo ang aking paglinang. Ang sama mo. Masama ako, ha? Kung gayon, sisirain ko ang iyong mga kamay at paa. Aning, Ako ay malupit. Sige, kung gayon, mawawalan ka rin ng mga kamay at paa. Aning. Aning, si Lolo siya. Huwag kang mag-alala, maililigtas siya. Sigurado ka bang kaya niya talagang pagalingin? Sa tingin ko, magaling si Kuya Aning. Aning, kumusta ang lolo ko?
Sa ngayon, wala nang panganib sa buhay niya, pero mahina pa siya. Kailangan pa ng 2 gamutan. Mabuti naman. Lolo, kumusta po kayo, Lolo? Baliw na bata. Ayos lang si Lolo. Huwag kang umiyak. Salamat. Binibini, naghihintay pa rin po si Lolo na dumating kayo kaagad. Sige po, lolo ko. Paalam, bunso. Paalam, Mat. Halatang ayaw ni Ate Ruobing nito. Paano ko magagawa? Hindi maari. Anong nangyari kay Aning? Ate Ruobing, alam mo ba? Nakilala kita nung 6 na taong gulang pa lang ako. Napakaraming taon na, tipo na. Sa puso ko, ikaw ang lahat sa akin. Ayokong mapilitan ka. Ayoko. Pero hindi ba't sinabi mo na kapag kinonsumo natin ang kasal, masisipsip ang malalim na yun energy sa aking katawan? At ang iyong 10 divine arts ay lubos na lalakas. Ito lang ba ang paraan para mailigtas ang lolo ko? Mag-iisip ako ng ibang paraan. Dapat may iba pa. Aning, ayos lang ako. Medyo natatakot lang ako at hindi sanay. Basta mailigtas ko ang lolo ko, ayos lang ako. Ate Ruobing, huwag mong gawin yan. Aning, hindi mo ba ako gusto? Hindi. Gusto kita. Kung gusto mo ako, bakit? Ate Ruobing, ayokong masaktan ka at maging malungkot. Kung gusto mo ako, gusto kitang pakasalan. Pero kung iba ang gusto mo, handa rin kitang protektahan. Wala akong ibang gusto. Kaso lang, Naiintindihan ko. Sa tingin mo ba, masyadong maikli ang panahon natin? Hindi ba? Ayos lang. O kitang hintayin habang buhay hanggang sa tuluyan mo akong tanggapin. pero si Lolo, Oo, may isa pa akong paraan para iligtas ang lolo mo. anong paraan? Ang makahanap ng 100 taong gulang na ginseng. Gagamitin ko ang Shenyang Divine Art para dalisayin ang esensya nito. Hindi lang nito gagalingin ang lolo mo, kundi pahahabain din ang kanyang buhay. Ang galing naman yan. Kaso lang, saan ko mahahanap ang 100 taong kulang na ginseng na ito? Alam ko na. Tatanungin ko si Lola. Talaga bang kayang gamutin ng 100 taong gulang na ginseng ang sakit ng lolo mo? Opo, Lola. Ginang, ang pinakamalaking problema ngayon ay saan tayo makakahanap ng 100 taong gulang na ginseng? Naalala ko, ang pamilya Hai ay may 100 taong gulang na sinaunang ginseng. Yaman sa mundo. Pero wala tayong koneksyon sa pamilya Hai. Kahit nung unang panahon, mayroon kaming ilang sama ng loob. Natatakot lang ako na ayaw nilang ibenta sa atin ang 100 taong gulang na ginseng na ito. Hindi bale, basta alam ninyo kung nasaan ito, kung paano ito kukunin,
Ipaubaya nyo na lang sa akin. Tigil, anong ginagawa ninyo? Hindi ito lugar na pwede ninyong pasukin. Tigil, anong ginagawa mo? Lugar ba ito na basta-basta mo na lang papasukan? Magandang araw, ako si Shen Robing. Si Shen Yuntian ng pamilya Shen ang aking lolo. Dumating ngayon, espesyal akong dumating para makilala si Jinong Hai. Walang oras. Ayaw makipagkita ng aming nakatatandang pinuno sa kahit sino. Naririnig mo ba ako? Kung malinaw mong narinig, umalis ka rito. Ayos lang, ako na. Malayo sa tahanan ay magkakapatid. Pinapayuhan kitang magsalita ng magalak. Sino ang kapatid mo? Umalis ka rito. Ang dumi ng bibig. Mag-ingat ka at baka baliin ko ang leeg mo. Kawalang hiyaan. Sino ang laki ng tapang? Paano ka naglakas loob na pumunta sa aming pamilya Hai para gumawa ng gulo? Binibining Hai, may hindi pagkakaunawaan dito. Narito kami ngayon para humiling na makita ang inyong nakatatandang pinuno. Ang aming pamilya Hai ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakaibigan sa pamilya Shen. Pagdating ninyo ngayon, kumilos agad laban sa aming mga tao. Paano? Gusto ninyong magsimula ng gulo? Binibining Hai, may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi talaga namin yun sinasadya. Hindi pagkakaunawaan? Nakita ko mismo ang mga tauhan mo na sinasakta ng aming mga tauhan. Ang pamilya Shen, isang marangal na pamilya sa kabisera. Napakatapang. Naglakas loob siyang pumunta sa aming pamilya Hai para manggulo. Nakikita ko. Pagod na ang pamilya Shen mo sa buhay. Binibining Hai, ako... Sinuntok ko ang lalaki. Hindi mo kailangang sigawan si Ate Robing. Sino ka? Naglakas loob kang sakta ng pamilya ko. Marumi ang kanilang mga bibig. Kaya sinuntok ko sila. Iyon lang. Kawalang hiyaan. Sabi mo matagal mo na kaming hinahanap. Ang taong nanakit sa amin. Pinata, sa tingin mo ba mahina ang pamilya Hai ko? Bahala ka. Ngayon, papasok ako para makita ka ang pinuno ng pamilya Hai. Ginoong Hai. Pakiusap, umalis ka sa daan. Hindi ka pa nakakakita ng ganong kayabang na tao. O hindi ka kumbinsido at gusto mong gawin ito. Kung sa aksyon na ang usapan, pakiusap agad. Nagmamadali ako. Sig. Magaling na bata. Matagal na akong hindi nakakita. Nakakita ng isang mayabang na batang hangal na tulad mo na hindi alam ang lugar. Binibining Hai. May iba pa bang posibilidad? Anong ibig mong sabihin? Siguro, hindi ako mainitin ng ulo. Pero ano, huwag mong sabihing ikaw ay... Wala akong malaking pinagmulan. Isa lang akong Diyos. Diyos? Diyos na bata. Binata, bakit hindi mo pinapakinggan ang sinasabi mo? Psychopath ka ba? Nakakapagod makipag-usap sa inyong mga hangal. Lumuhod ka. Nakakapagod makipag-usap sa inyong mga hangal. Lumuhod kayo. Makipag-usap sa ganitong paraan. Hindi ba mas maganda ang kapaligiran? Sino ka ba talaga? Bagaman hindi ako tunay na Diyos, ngunit ako ang pinakamalapit sa Diyos sa mundo. Ang pamilya ninyong Hai ay mayroon akong gusto. Iyan ang biyaya na inyong pinagyaman sa loob ng 100 taon. Senior, labis po akong nakasakit kanina. Patawarin niyo po ako. Mangyaring manguna ka. Opo. Aning, ano pa ba ang hindi ko nalalaman tungkol sa'yo? Ate Robing, gaano man ako kagaling, ako pa rin ang iyong nakababatang kapatid. Hindi ko inakala. Ang maliit na pulubi na basta ko nalang niligtas ay naging pinakamalaking suporta at biyaya sa buhay ko. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya Shen, si Shen Robing, ay nagbibigay galang kay Ginong Hai. Purong yang nakatawan. Parehong bihirang eksperto ang dalawang matanda. Lao Gui. Opo. Napakaliit lang ng kakayahan. Nangahas pang subukan. Ang walang katuwirang tao. Lolo, Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? Wala. Inalis ko lang ang bara sa katawan mo. Maliit na pagbati lang. Ay, kapatid.
Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo, mayroon kang ganoong nakakatakot na cultivation base. Upo ka, upo ka. Sige, Ginong, hi. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Narito ako ngayon para bilhin ang inyong daang taong gulang na ginseng. Kung handa kang ibenta ito sa akin sa makatwirang presyo, tatanawin kong utang na loob ito. Gusto mo ang daang taong gulang na ginseng ng aming pamilya, Hay? Alam mo bang ito ang kayamanan ng aming pamilya, Hay? Kung hindi ito ang kayamanan ng bayan, paano ko ito matatanaw na utang na loob? Ikaw ay isang batang babae walang alam. Umatras ka, hayaan mong ang matandang master ang magdesisyon. Ikaw, mas bata ka ba sa akin? Bakit mo pa rin ako tinatawag na batang babae? Ang daang taong gulang na ginseng na ito ay hindi ibinebenta. Ito. Ayos lang, Ate Ruobing. Kung hindi niya ibebenta, maghahanap tayo ng ibang paraan. Sandali lang. Sandali. Paano? Kapatid, hindi ko maibebenta ang daang taong gulang na ginseng na ito. Pero pwede ko itong ibigay sa iyo. Lolo, Manahimik ka. Wala na bang ibang kondisyon? Pakasalan mo ang apo ko. Ang daang taong gulang na ginseng na ito ay magiging dote at pwede mo na itong kunin ng maaga. pakakasalan ako? Pakakasalan siya. Paano ito? Anong klaseng expression yan? Pakakasalan mo ako, ayaw mo pa rin? Siyempre ayaw ko. Si Ate Ruobing lang ang nasa puso ko. Lolo, nakikita mo naman na may kasintahan ako. Kaya ang hiling mo, pasensya na, hindi ko mapapangako. Kapatid, huwag mo akong tanggihan ng ganoon kabilis. Ang apo ko ay may natatanging ugali at hitsura. Bukod pa rito, ang estado ng aming pamilya Hay ay higit na nakahihigit sa pamilya Shen niya. Hindi na kailangang magsalita ng matandang Ginoo. Huwag mong sabihing si Ate Ruobing ay kasing ganda ng bulaklak. Kahit pangit pa siya, siya lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Aning, Kung ganoon, binago ko na rin ang mga kondisyon. Ang apo ko ay may kakaibang sakit tuwing umaga. Kung mapagaling mo siya, ibibigay ko pa rin ang daang taong gulang na ginseng na ito. Lolo, paano naman ako magkakaroon ng... Manahimik ka. Talaga? Talagang talaga. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Lolo, wala akong kakaibang sakit. Baliw na bata, hindi mo naiintindihan. Ang kapatid na aning na ito ay isang bihirang purong yang nakatawan. Kailangan mo lang makipagtalik sa kanya. Ang iyong paglinang ay lilipad sa kalangitan. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon. Ngayong gabi, anuman ang mangyari, kailangan mong makipagtalik sa kanya. Ikaw to? Paano? Hindi ba maganda? Hindi, gusto kitang gamutin. Paano nangyari ito sa ating dalawa? Parang may ginagawa tayong hindi tama. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong cute ako. Ay, hindi. Hindi yan ang ibig sabihin. Nagbibiro lang ako. Kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka na lang magsalita. Sige. Kung gayon, umupo ka. Kukunin ko ang pulso mo. Hoy, anong ginagawa mo? Pinaupo kita sa bangko. Hindi kita pinaupo sa akin. Bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, yan. Kung gusto mong umupo sa akin, hindi naman imposible. Bastos. Paano nangyari? Parang hindi ko na mapigilan. Ikaw, hindi mo ba ako titingnan? Ay, umupo ka. Kukunin ko ang pulso mo. Hindi ka naman may sakit. Ang nga problema mo. Ako, ikaw, hindi ka ba magaling? Kung gayon, tulungan mo akong tingnan kung anong mali. Ikaw, may malamig kang konstitusyon mula pagkabata. Nagsasanay ng water covering palm. Nagsasanay ako ng cloud moving technique. Paano naman itong cloud picking technique?
Isa pa itong pagsasanay na may katangiang yin, kaya nagdulot ito ng pagkaipon sa iyong katawan, ang masamang espiritu na hindi maalis. At nakikita mo yan. Naiintindihan ko. Hindi ka pala pinagamot sa akin ng lolo mo. Kaya pala ako ang kailangan mong pakasalan. Naintindihan ko na. Hindi pala ako pinapagamot ng lolo mo, kundi ako pala ang kailangan mong pakasalan. Tama ba? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Sa suot mong ganyan, hindi ba halata? Hanggat tayo ay magsasama, ang purong Yankee sa katawan ko ay papasok sa katawan mo, ang iyong cultivation ay lubos na bababa. Tama ba? Paano? Ako? Ikaw? Wala kang iisipin. Ngayon para sa iyo ang lahat, gawin mo ang anumang gusto mo sa akin. Binibining Shen, kung makikinig ka sa akin, kusang loob kang lumayo kay kapatid na aning, maaari kang humingi ng anumang kondisyon. Master Hai, iginagalang ko ang iyong pagkatao. Ngunit ang iyong kahilingan ay masyadong bastos, hindi ko ito maipapangako sa iyo. Binibining Shen, nakikita kong ikaw ay isang taong hindi nagpapahintulot ng buhangin sa iyong mga mata. Ngunit si kapatid na aning ay hindi para sa iyo. Tama ba? Ipinanganak siyang pumatay ng peach blossoms. Nakalaan na may mga babae sa paligid mo. Hindi ganong tao si kapatid na aning. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni kapatid na aning ngayon? Matandang master? Ano ang ibig mong sabihin? Ipakita sa kanya ang surveillance. Aneng... Hindi yan posible. Walang imposible. Binibining Rubing, ikaw ang katawan ng Xuanyin, likas na malinis ang damdamin. At siya naman ang katawan ng purong Yang, likas na romantiko. Kapag kayong dalawa, ang huling pasakit ay ikaw lang ang makadarama dahil ang kanyang mga pagnanasa ay mas matindi kaysa sa iba. Kabaliktaran naman, ang iyong pisikal na pagnanasa ay napakababa. Hindi ako naniniwala. Si Kuya Aning ay hindi gagawa ng masama sa akin. Ano na naman ang problema? Nako, may mali. Insensyo ito. Sabi ko na nga ba, bakit hindi ko makontrol ang sarili ko ngayon? Kaya pala si Kuya Aning ay naapektuhan ng matinding amoy. Halos sisihin ko siya. Sa sitwasyong ito, nakontrol pa rin niya ang sarili niya. Aning, hindi na ako natatakot na isakatuparan ang kasal natin. Ngayon ay determinado na ako. Ikaw ang lalaki ni Shen Robing, ako. Hindi na natin kailangan ng daang taong ginseng. Ibibigay ko sa iyo ang aking pagkaberhen, kasama ka magpakailanman. Nalulungkot ka ba dahil hindi ka nakatulog kasama ko? Hindi ako ganun kamura. Kung gayon, bakit ka umiiyak? Ipinasa ni Lolo ang lahat ng mabibigat na responsibilidad ng pamilya Hai sa akin. Wala akong silbi. Alam kong umaarte ka. Ngunit kapag nakakakita ako ng babaeng umiiyak, lumalambot ang puso ko. Humiga ka. Gusto mo ba? Gawin mo ang sinasabi ko.
Pare-pareho lang ang mga lalaki. Diyos ko, ano ba ang iniisip ko? Lumabas na tutulungan niya akong gamutin. Sa mundong ito, mayroon talagang lalaking tulad niya na hindi natitinag sa harap ng tukso. Ang babaeng ito, napakamaingat. Hindi bobo. Mabuting bata, buksan mo ang iyong bibig. Bumalik. Hindi mo ako nakita ngayon, alam mo? Kalimutan mo na ang nangyari. Sige. Sige na. Paano nangyari? Parang may nangyari kanina. Bakit hindi ko maalala? Nga pala, hahanapin ko si Aneng. Sige, umupo ka at damhin mo. Diyos ko, ang madilim na chi na nakaharang sa aking katawan ay nawala na lahat. Aneng, salamat. Ikaw? Ate Robing, Hindi si Binibining Shen ang iniisip mo. Ayos lang, nagtitiwala ako sa'yo. Napakakainggit na relasyon. Ang inggit-inggit naman ng relasyon nyo. anong kinatatakutan mo? Nagmamahalan kami ng hayagan. Hindi ito panluloko. Ang galing ng antas ng kasanayan ng 3 taong ito, lalo na ang babaeng ito. Nasa loob lang pala siya ng 100 metro mula sa akin. Hindi ko man lang naramdaman ang presensya niya. Sino ka? Naninilip ng nagmamahalan sa gabi. Manyakis. Meron bang manyakis na kasing ganda ko sa mundong ito? Ikaw. Maganda. Pero sa mukha at figura, walang makakapantay sa Ate Robing ko. Ang ganda ay nasa mata ng tumitingin. Walang makakapantay sa Ate Robing mo. Tigilan mo na yan. Sa antas ng kasanayan mo, pumunta ka rito ng tahimik sa gabi. Hindi para makipagkita sa akin. Mukhang ikaw at ang Bison Faye na pinilayan ko. May connection kayo. Kuya, magaling ang mata mo. Matalino ka rin. Ang aura ng panloob mong enerhiya ay iisa. Paano? Kapatid ka niya? Nagpunta ka rito para maghiganti. Paghihiganti? Ang pagkamuhina ito, darite ko ray daw, ipaghiganti o hindi. Ano nang ibig mong sabihin? Kung magiging bayaw ka niya, kung gayon, wala nang pagkamuhi. Huwag mo nang isipin yun. Si Aning ay akin. Anong nangyayari? Ganun ba kasikat ang Kuya Aning ko? Bakit kayo lahat nakikipagkompetensya sa akin? Ama, eto po ni Nasways. Robing talagang nagmamalasakit sa akin. Munting babae kahit na medyo maganda ka, pero sa huli, isa lang siyang ordinaryong tao. Ang isang nangungunang lalaki tulad ni Chen Aning ay hindi mo kayang hawakan. Ikaw? Sa totoo lang, kahit na kapatid ka ni Bison Faye, mas mabuti ka pa rin kaysa sa walang kwenta mong kapatid. Hindi ko kayang saktan ka. Pamuhin ako, sumama ka sa akin. Ako na ang bahala sa lahat ng gusto mo. Tigilan mo na ang pagiging malandi. Para bang ako ay isang lalaking mahinhin. Sasabihin ko sa'yo, gaano mo man ako pahalagahan, ako pa rin ang lalaking hindi mo makukuha sa buhay mo. Sa puso ko, si Ate Robing lang ang naroon. Chen Aning, napaka-emotional mo. Bata ka pa ngayon, hindi mo pa naiintindihan ang mga benepisyo ng isang ate. Sumama ka sa akin, alagaan kitang mabuti. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sige ka pa rin sa pagsasalita, akala mo ba ikaw ang bayarang inupahan ko? Kaya ba talagang ayaw mong pakasalan ako? Sabi ko na nga ba, ano ba ang sitwasyon ninyong magkapatid?
Gusto ng kapatid mo na agawin si Ate Robing at ikaw naman aagawin ako. Hindi maganda yon. Kung pakakasalan ni Shen Robing ang nakababata kong kapatid, pakasalan mo ako at lahat ay magiging masaya. Masaya ang lahat tungkol saan? Kayo lang magkapatid ang masaya? Kung ang iyong purong yang na katawan ay linangin kasama ko, ang mga tagumpay nating dalawa sa hinaharap ay walang hanggan. Hindi mo ba naiintindihan? Kung ang iyong purong yang na katawan ay linangin kasama ko, ang ating mga tagumpay sa hinaharap ay walang hanggan. Hindi mo ba naiintindihan? Kaya kong gawin ito mag-isa. Hindi kita pakakasalan. Huwag kang mag-illusion. Sigurado ka bang ayaw mo akong pakasalan? Oo, at oo. Paano? Gusto mo ba talagang sa gitna ng araw agawin ang gwapong lalaki? Hindi sa gitna ng araw. Ato, Kaya mo bang panatilihin ang astig na ugali nung una tayong nagkita? Chen Aning, mas particular ako sa ginagawa ko. Ang dahilan kung bakit ako lumapit para sabihin sa iyo ang lahat ng ito ay para lang maging magalang muna bago gumamit ng puwersa. Gusto kong makuha ang hindi ko pa nakukuha. Tapos ka na? Iyon lang. Umalis ka na. Sige, ikaw ang humingi niyan. Ano? Gusto mong makipag-away? Kumilos, hindi nagmamadali. Hayaan mong bigyan kita ng babala ngayon. Anong ibig mong sabihin? Aning, mukhang handa siya. Huwag mong maliitin ang kalaban ng pabaya. Huwag kang mag-alala sa harap ko. Puro lang sila local chickens. Binibining Shen, hindi mo kailangang mag-alala kay Aning. Walang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. Kapitan Wang. Ang Security Bureau ang dumating para hawakan ng kaso. Ang mga walang kinalaman umalis. Kapitan Wang, ang batang ito ang sumira sa aking paglinang. Ang aking mga organo ay bumibigay na ngayon. Kailangan mong ipagtanggol ako. Bakit hindi na lang dumaan sa legal na proseso? Ikaw si Chen Aning, tama? Ako nga po. Ang akusasyon laban sa kanya. Mayroon ka bang anumang ipapaliwanag? Kapitan Wang, hindi po ganoon ang iniisip ninyo. Ginang, huwag po kayong magsalita. Si Chen Aning po ang iniimbestigahan ko. Kapitan Wang, walang hiya kayong pumasok sa pribadong tirahan ng pamilya Hai. Kumikilos din kami ng walang kinikilingan ngayon. Ikaw at ako ay parehong mamamayan ng siya. Umaasa akong makikipagtulungan ka sa aming mga aksyon ngayon. Chen Aning, pakisagot ang tanong ko. Babae. Kaya gusto mong maglaro ng ganito, ha? Kung lalaban ka, kasalanan yan sa ibabaw ng kasalanan. Pag-atake sa pulis, pagtatago, hiya ang magpapagawa sa iyo ng isang wanted na kriminal. Kaano ka man kagaling, mamamayan ka pa rin ng aking bansa. Sa kasamaang palad, hindi mo na makikita ang araw. Kapitan Wang, sasampahan ko siya ng kaso. Siya at ang tiyuhin ko ang nagsabatan para patayin ang lolo ko. Nagsabuatan ako sa tiyuhin mo. Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Paano ito? Haharapin natin ito ng detalyado mamaya. Ngunit ngayon kailangan kong harapin si Chen Aning ang sumugat at puminsala sa paring Taoist. Chen Aning, inamin mo ba? Minsan mong sinaktan ng husto ang paring Taoist na si Xuan Tian. Chen Aning, inaamin mo ba? Dati mong sinaktan ng matindi ang paring Taoist na si Xuan Tian. Aning, hindi mo inamin. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Bai Xiaoru, dati akong isang taong may prinsipyo. Pero kung hindi ka magbibigay pansin ngayon, Ano ang gusto mo? handa akong maging isang mabuting mamamayang sumusunod sa batas. Pero itinulak mo ako sa wala. Hindi ko alintana ang maging isang baliw na lumalabag sa batas. Halimbawa, Tulad ng ano? wasakin ang pamilya ninyong Bai. Paano ka naglakas loob? Sa gitna ng araw, hayagang pananakot. Ayos lang ako. Ayos lang ang lahat. May gagawin ako. Hindi yan pananakot. Ang lahat ng paano ay magiging totoo. At ikaw ang unang mamamatay. Binibining ako. Mabuti, napakabuti. Inaasahan ko na yan sa lalaking gusto ko. Pinahahalagahan ko yan. Hindi mo kailangang pahalagahan yan. Binibining Bay, huwag kang matakot. Hindi namin hahayaang makaligtas ang baliw na yan ng walang parusa. Kahit hindi namin siya kayang harapin, pero may hukbo kaming nakasuporta sa amin. At ang templo ng digmaan. Sa tingin mo ba matatakot ako? Ang yabang mo talaga. Wala kang kakayahan sa sarili mo. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Paano mo nagawang siraan ang aking si Aning? Binibining, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Kung gayon, sa tingin ko ay hindi mo na kailangang mabuhay. Binibining, alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako. Naging ganito ako dahil sa pag-iensayo at pagkahumaling. Ako ay nagkasala. Siniraan ko siya. Wala itong kinalaman kay Chen Aning. Kapitan Wang, narinig mo ba yan? Wala itong kinalaman kay Chen Aning. Ito. Nga sanging ito ay binabaluktot ang hustisya, sinisiraan ng iba. Kapitan Wang, dalhin mo siya pabalik para sa masusing interogasyon. Opo. Binibining Bay.
Hindi masama. Kasama ka. Chen Aning, huwag mong isipin na natatakot ako na wawasakin mo ang pamilya kong Bai. Kaya kita pinakawalan. No, anong ibig mong sabihin? Tatawagin ko si Kapitan Wang para pumunta rito. Gusto ko lang sabihin sa'yo para mapahamak ka. Meron akong hindi bababa sa 10,000 paraan. Yabang lang yan. Hindi ka naniniwala? Paano? Dapat tawagin mo ulit si Kapitan Wang. Hindi ko nagagamitin ng paulit-ulit na paraan. Sige, gawin mo. Ano? Gusto mong makipaglaban sa akin? Sa tingin mo ba natatakot ako na magwala ka at pumatay ng tao? Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa'yo, kahit mag-isa akong lumaban sa'yo, hindi ako matatakot sa'yo. Sobrang lakas. Maingay. Laso ng mga ahas. Kahit na napakataas ng iyong cultivation, sulit ka ba sa lason ng lahat ng ahas na ito? Aning, nalason ka? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay tao. Dahil alam kong tutulungan mo si Hai Qingxuan na saluhin ang dart na ito. Pero kung ito lang ang inilabas ko, Chen Aning, sa tingin mo ba buhay ka pa? Subukan mo. Hindi. Akala mo ba ikaw ang pinakamatalino sa mundo? Ako ay isang hangal na ibon. Anas, kung talagang mapanganib, hindi ko ito mararamdaman. Sige. Tigilan na natin ang walang kwentang usapan. Simulan na natin. Dahil naghahanap ka ng gulo, pagbibigyan kita. Mga salita. Huwag kang masyadong magyabang. Ano na? Kahit ikaw, hindi mo ako matatalo ng mabilis. Kaya ano, hindi ka pa rin mananalo. Huwag mong kalimutan, may 2 rin akong blood guard. Maari silang lumapit at patayin ka ngayon. Ayokong saktan mo si Aning. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na gumalaw. Halika, halika. Ang tapang mo. Paano ka naglakas loob na pasukin ang mansyon ng pamilya Haiko? Ang tapang mo. Paano ka naglakas loob na pasukin ang mansyon ng pamilya Haiko? Ang 2 kong blood guard, sila ang pinakamahusay na masters sa mundo. Chen Aning, mahihirapan kang harapin ako ng mag-isa. Kung magsasama tayo, kaya mo pa rin akong talunin. Naghahanap ng kamatayan. Magaling. Talagang minamaliit kita. Dapat maniwala ka na ngayon na may kapangyarihan akong sirain ka. Subukan mo. Akala mo ba kilala mo ako ng husto? Kung ganyan ka lang magsalita, nakakainip. Alam kong marami kang paraan, pero wala kang alam tungkol sa akin. Huwag mo akong galitin, dahil ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang hawakan. Chen Aning, inaamin kong isa kang tunay na lalaki. Nagkataon lang, ako, si Bai Xiaoru, ay naging pasaway na bata simula pa noong maliit ako. Bibigyan lang kita ng 3 araw para pag-isipan. Pagkatapos ng 3 araw, pakakasalan mo ako or pipilayin kita. Hindi na kailangan ng 3 araw. Masasagot na kita ngayon. Mas gugustuhin kong magpakasal sa baboy o aso kaysa magpakasal sa iyo. Gawin mo kung kaya mo. Kung mangyari ang pinakamasama, sabay-sabay tayong babagsak. Binata, huwag kang maging ignorante. Naghahanap ka ng kamatayan. Oo, naghahanap ako ng kamatayan. Sige, ipadala mo ako. Impulsibo ka ngayon. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo para mag-isip. Binata, mas mabuting huwag kang pumayag. Pagkalipas ng 3 araw, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang aming pamilya Bai sa Southern Xinjiang. Tara na. Aning, huwag kang maging padalos-dalos. Ang pamilya Bai sa Southern Xinjiang ay kahanga-hanga. Hindi ko inaasahang ganoon sila kalakas. Talagang nakakatakot. Aning, ito... Huwag kang mag-alala, Ate Robing. Walang panganib sa akin. Chen Aning, huwag kang masyadong maging optimistiko. Hai Qingxuan, huwag kang mag-alala sa aking negosyo. Gayon din, Lolo, ang galit sa pagitan namin ng pamilya Bai. Ayokong makialam ang pamilya Hai ninyo. Nga pala, ibibigay mo ba ang 100 taong gulang na ginseng o hindi? Lao Gui. Ibigay mo sa kanya ang 100 taong gulang na ginseng. Opo. Salamat po, Gino. Patas lang. Ate Robing, huwag mo silang pasalamatan. Sa huli, nakinabang din sila. Lolo, may utang ako sa'yo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sige. Chen Aning, hindi biro ang lakas ng pamilya Bai sa Southern Xinjiang. Si Bai Xiaoru ay isang kilalang babaeng demonyo. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Paalam.
Lolo, hindi nga mababa ang kakayahan ni Chen Aning. Ngunit napakatindi ng lakas ng pamilya Bai. Sa huli, hindi niya kayang labanan ng marami. At si Kuya Aning ay mukhang bata pa, padalos-dalos siya. Natatakot akong magkakaroon ng malaking problema sa loob ng 3 araw. Sa tingin mo ba ay padalos-dalos si Kuya Chen Aning? Mga walang utak? Po. Ang kanyang paglinang ay bihira sa mundo. Sa tingin mo, kung wala siyang utak, paano siya makakapaglinang sa ganong kalakas na antas? Dapat mong tandaan, ang mga taong kayang linangin ang martial arts sa walang kapantay na antas, hindi sila ordinaryong tao. Mukha siyang padalos-dalos, sa katunayan may malalaking prinsipyo at pamamaraan siya. Napakagaan ng buhay ng pamilya Bai nitong mga taon. Paano nila naglakas loob na hamunin si Kuya Aning? Malapit na ang kapahamakan na ito. Kuya Aning, salamat sa iyong pagsisikap. Humiga ka. Ate Ruobing, ikaw ay... Salamat, Aning. Gumaling na ng tuluyan ng lolo ko. Hindi ko inakala. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, hindi na sana gagaling ang lolo ko. And ako rin ay... Ate Ruobing, ano ba yung sinasabi mo? Kung hindi mo ako niligtas, patay na sana ako ngayon. Aning. Halika na. Handa na ako. Kapag nag-isa na tayo, lalakas ng husto ang kapangyarihan. Para matalo mo si Bai Shuro, hindi ba? Sa teorya, oo. Pero Ate Ruobing, handa ka na ba talaga? Walang takot, walang pagsisisi? Wala akong pagsisisi. Sasama ako sa'yo habang buhay. Ate Ruobing, sa totoo lang, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kaya ko to. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Gusto ko tong ginagawa. Natatakot ako. Natatakot akong kunin kanila. Ate Ruobing, huwag kang mag-alala. Sa buhay na ito, walang sino man ang makakakuha sa akin mula sa'yo. Halika na. Bakit pakiramdam ko? Parang handa kang mamatay. Ayaw mo? Kumusta? At hindi ko inaasahan na ang lihim na teknik ng aming pamilya sa timog na hangganan ay talagang binaligtad ang aking mga meridian. Ngayon, hindi ko lang nabawi ang aking mga kakayahan. Tila mas mataas pa ang aking paglinang kaysa dati. Ang lihim na teknik na ito, ang tsansa ng tagumpay ay 10% lamang. Talagang nakaligtas ka sa bingit ng kamatayan. Kung ang binatang Ginoo ay makakaligtas sa isang sakuna, may darating na biyaya sa hinaharap. Ate, ano pa ang hinihintay mo? Hanapin na natin ang batang iyon na si Chen Aning para maghiganti ngayon. Bakit nagmamadali? Paano hindi mag-aalala tungkol dito? Paano kung nakasama niya muna si Shen Robing? Kung gayon, sayang ang katawang Xuan niya na ito. At hindi mo rin ba gustong kunin ang kanyang purong Yangqi? Sabi ko, huwag magmadali. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo akong bitinin. Opo, Binibini. Sa tingin ko, masyado pa rin kayong magalang kay Chen Aning. Opo, Binibini. Ang batang iyon ay napakayabang. Sa opinyon ng inyong mga alagad, kung hindi siya tuturuan ng leksyon, hindi siya susuko. Sa tingin nyo ba talaga, nung huli tayong nagsanipwersa, mahuhuli natin siya ng sabay-sabay? Sa tingin mo ba talaga, nung huli tayong nagsanipwersa, mahuhuli natin siya ng sabay-sabay? Binibini? May mali ba rito? Naipit mo na siya. Gawin natin ito ng magkasama, walang problema. Ilusyon lang iyon. Sigurado ka bang walang alas si Chen Aning? Walang backup plan?
Sinasabi ng labas na ako si Bai Xiaoru ay isang mangkukulam na gumugulo sa mundo. Sa tingin mo ba gumagawa ako ng mga bagay ng hindi nag-iisip? Binibini, pakipaliwanag pa po. Noong araw na nakipaglaban ako kay Chen Aning, ang layunin ko ay bigyan siya ng pressure ng krisis. Tapos? Hindi ko rin naman naisip na pakasalan si Chen Aning. Katawan siya ng purong yang, tama. Pero kung mahuli ko siya, kahit patayin mo siya, magagawa ko pa ring relikya ang kanyang katawan. Kukunin ko iyon. Pareho lang ang epekto. Mabuti naman, naiinis ako na buhay pa ang batang ito. Kung magiging bayaw ko siya, wala nang pag-ibig. Kasi yung plano mo ay... Nakapagtanim na ako ng heart-devouring goo sa katawan ni Shen Robing. Naiintindihan ko. Ang heart-devouring goo ay walang kulay at walang lasa. Kapag nalunok, kahit ang pinakadakilang immortal ay hindi makakatakas sa kontrol nito. Binibigyan mo ng pressure si Chen Aning at tiyak na makikipag-isa siya sa profound yin body ni Shen Robing. Para mapataas ang kanyang kakayahan. At kapag sila ay nagkaroon ng matalik na ugnayan, Ang matalik na ugnayan ang oras kung kailan siya pinakamahina. Sa panahong iyon, papasok ang heart-devouring goo sa kanyang katawan at hindi na siya makakabangon. Hindi na siya makakabangon. Sa totoo lang ate, kahit na pinipilit mo siya ng ganito, maaga o huli, magiging malapit siya kay Shen Robing. Pakiramdam ko, sobra ka na. Ang heart-devouring goo ay magpapakita ng mga senyales sa loob ng 3 araw. Kung hindi natin siya pipilitin, sa tingin mo ba sa loob ng 3 araw, magiging malapit siya kay Shen Robing? Tama nga! Anong nangyayari sa'yo, Aning? Huwag mo akong takutin. Doctor! Anong gusto mo? Anong gagawin natin? Ganda, anong sa tingin mo? Bitawan mo ako. Nakakakilig, gusto ko yan. Paano kung gamitin natin ang latigo ngayong gabi? Sa gitna ng araw, mga magnanakaw ba kayo? Tulong. Gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Kawalang batas yan, hindi ba? Matanda, tama ka. Wala kaming batas. Dahil kami ang batas sa panahong ito, naiintindihan mo? Sige, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Oras na para seryosohin ang usapan. Chishu. Opo. Mukhang kakaiba itong si Chen An. Baliin mo ang leg niya para sa akin. Siguraduhin mong mamatay siya. Opo. Hindi ko hahayaang saktan mo ang kapatid ko. Hindi pwede. Bakit naman? Dahil lang maganda ka? Sige, lumuhod ka ngayon at paglingkuran mo ako. Siguro, maaari kong pag-isipan na huwag patayin si Chen Anping. Susuntukin kita, hayop ka. Mahal ko. Mga walang hiya kayo. Parurusahan kayo. Magkakaroon ba ng ganti? Mula pa noong sinaunang panahon, nakamit ng mga emperador ang kanilang dakilang hegemonya. Pinatay ang mga tao sa lungsod ng hindi pinibilang ang dami. Hindi, sikat pa rin sila magpakailanman. Kayo lang mahihina ang naniniwala sa ganti. Protektahan si Xiaobing. Dali. Paumanhin po, Master. Kayo. Hindi nila kasalanan. Nagsisikap lang kaming mabuhay. Hindi pa sulit ipusta ang buhay. Sumasang-ayon ka, di ba? Huang Shu, harangin ang lahat ng mensahe. Walang sino mang iiwan. Opo, binibini. Mga demonyo kayo. Lola, Sinabi ko na kami ang batas ng langit na ito. Hindi ka naniniwala. Sa tingin mo ba niloloko lang kita? Hindi naman sana kailangan ng ganito kagulo. Hindi na sana kailangang mamatay ng napakaraming tao. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo. ibig mong sabihin kahit na inaapi mo kami, hindi rin kami pwedeng lumaban? Oo, dahil silang kayong grupo ng mga langgam. Bilang langgam, dapat may kamalayan kayo ng isang langgam. Huwag mong isipin na malupit kami. Hindi naman nararamdaman ng mga tao ang kalupitan kapag pinahihirapan at pinapatay nila ang mga langgam. Huwag kang lumapit. Tinamaan na siya ng gu na lumalamon ng puso sa aming timog na hangganan. Kahit pa isa siyang tunay na Diyos, patay na siya. Inaasahan mo pa rin siyang iligtas ka? Isa lang yan talagang panaginip. Bakit ganoon? Paano biglang nalaso ng sumpa ang nakababatang kapatid? Kung gayon, isipin mo na lang sa sarili mo. Ako pala?
Ako ang nagpasa ng gu na lumalamon ng puso sa nakababatang kapatid ko. Aning patawad, nasaktan kita. Chishu, huwag kang manood lang ng palabas. Bilisan mo at pugutan mo ng leeg si Chen Aning para sa akin. Opo. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Kapatid, Xiaobing, huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi natin siya mapipigilan. pero hindi. Ayos ka lang ba? Ate Robing, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Akala ko ay tapat ka sa akin. Gusto kitang gulatin. Ngunit hindi ko inaasahan na isa kang emotional na basura. Gusto mo pa rin ang buhay ko? Os ka lang ba? Nang una kang lumitaw sa Pamilya High, alam kong may gagawin ka kay Ate Robing. Talaga? Kung hindi, bakit sa tingin mo ako nagpanggap na kasama mo ng matagal? Ayop ka, puro ka lang hangin. Ang ganda ng sikat ng araw. Tumigil na ang ulan. Kao, malit na sinta. Sa tingin mo ba ay may kakayahan? Chen Aning, hindi ko malilimutan ang pagpapahiya mo sa akin. Ngayon pagbabayarin kita ng 100 beses. Hindi ba dapat parusahan ka ng kapatid ko? Kayo ay walang batas? Gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kayo? Ate Robing, huwag kang magalit. Wala silang pakialam kung gaano sila nakakasakit at nang iinsulto ng iba. Inaakala nilang karapatan nila ito, pero sa kaunting parusa lang mula sa iba, ay matatandaan nila habang buhay. Kaya Bolton at ay kulang lang sa palo. Kaya sila ay walang batas. Ikaw! Manahimik ka. Lubos akong sigurado na ang heart-eating gooworm ay pumasok na sa iyong katawan. Karaniwan, kapag pumasok ang heart-eating gooworm sa katawan, kahit ang mga immortal ay walang takas. Ngunit bakit hindi ko maramdaman ang presensya ng heart-devouring goo? Gusto mong malaman? Oh, gusto ko talagang malaman. Sige, tawagin mo akong Lolo. Naghahanap ka ng kamatayan. Mas mahusay pa pala kaysa noong nakaraan. Sa kakayahang ito, naglakas loob kang maging mapangahas sa harap ng amo. Talagang itinago mo ang iyong lakas. Kung mo hindi, sa tingin mo ba ay meron akong malusog na katawan? May matalas na isip? Hindi ko alam kung paano maging mapanuri. Gaya ng inaasahan. Nalaman ko na noon pa, mas mahirap kang basahin kaysa sa ordinaryong tao. Hindi ko lang inaasahan na mas malakas ka pa sa akala ko. Gaya ng inaasahan, nalaman ko na noon pa man na mas mahirap kang pakitunguhan kaysa sa ordinaryong tao. Hindi ko lang inaasahan na mas malakas ka pa sa aking imahinasyon. Gusto ko talagang malaman, paano mo nga ba hinarap ang heart-eating goo? Kung gayon, dapat mo akong tawaging Lolo. Mas lalo akong nagiging interesado sa iyo ngayon. Nagbibiro lang ako noon pero ngayon gusto na talaga kita. Basta't handa kang maging lalaki ko, huwag mo na akong tawaging Lolo. Maari mo pa akong tawaging tatay kung gusto mo. Hoy, tumigil ka! Bai Xiaoru, ang mga taong tulad mo na walang habas na pumapatay at tinatrato ang buhay ng tao na parang damo, ay hindi ko kasama sa landas. Ikaw at ako ay mga pambihirang tao. Bakit pa natin papansinin ang ugali ng mga langgam? Tulad ng mga taong iyon, kailan mo ba pinansin ang damdamin ng manok, pato at isda? Sa iyong pag-iisip, imposibleng makita mo talaga ang tamang daan. Ang manok, pato at isda ay hindi mga espiritual na nilalang, kaya't natural lang na baliwalain. Ngunit ang alm ay isang espiritual na nilalang na may karunungan. Sa bawat pagpatay mo sa isang espiritu ng karunungan, meron itong sanhi at epekto, kaya't hindi ka maaaring magkamali pa. Tama na, Chen Aning. Akala mo ba na nanalo ka? Naglakas loob kang turuan ako? Magandang ginang. Sabay-sabay tayong sumugod. Siya lang mag-isa at pinoprotektahan pa ang mga taong ito. Mag-ingat sa pagbasag ng palayok habang sinusubukang patayin ang daga. Siya ay tiyak na mapapaham. Chen Aning, sa tingin mo ay napakalakas mo. Unit gain. Huwag ka nang umasa na makabangon pa. Aning, lumabas ka na. Hayaan mo na kami. Hanggat buhay ka, hindi sila maglalakas loob na magloko-loko. Kalokohan, napakaraming tao na ang namatay ngayon. Ano pa ang dapat naming pag-alalahanin? Kaya ang ibig mong sabihin, Ang ibig kong sabihin, sumunod ka sa akin ng masunurin at mamumuhay tayo ng masaya ng magkasama. Tungkol naman sa iba, bibigyan kita ng respeto. Kung hindi natin siya papatayin, gagamitin ko ang aking goo na kumakain ng puso para kontrolin ang kanilang buhay. Kahit pa ang Shen Ruobing na gusto mo, maaari ko rin siyang gawing ikalawang asawa mo. Kumusta? Sapat na ba ang pagpaparaya ko? Wala kang hiya. Bai Xiaoru, si Ate Robing lang ang nasa puso ko. Kung gusto niya akong pakasalan, papakasalan ko siya. Kung may kasintahan siya, poprotektahan ko siya. Nakilala ko siya noong 6 na taong gulang ako. Imposibleng magpakasal sa ibang tao sa buhay na ito. Aning, magkasama tayo habang buhay. Tama na.
Nakaharap na kayo sa kamatayan, nandito pa rin kayo sa lugar na puno ng matinding pag-ibig at romansa. Tao pa ba tayo? Medyo bastos ka ba? Ate Robing, hintayin mo lang matapos kong harapin sila. Magpapakasal tayo. Kung gayon, mag-ingat ka. Chen Aning, determinado kang maghanap ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ubos na ang pasensya ko sa iyo ngayon. Lahat. Makinig sa utos. Opo. Chishu Huangshu, samahan ninyo ako sa pagpatay kay Chen Aning. Oh, Ang iba pa, hulihin ninyo ng buhay ang pamilya ni Shen Robing. Lola, Maaring hindi mo ako kayang talunin, ngunit ang buong pamilya ni Shen Robing ay nasa kamay ko na. Mas gusto kong makita kung paano mo gustong manalo. Sa tingin mo ba ay tapos na ako? Hindi ko lang maisip. Ano pa bang paraan ang meron ka para manalo? Sige. Kung gayon, tuturuan kita kung paano sirain ang pagkapatas sa sitwasyong ito. May say mabuti sa akin. Mamatay ka. 3 Wonders Formation. Bitag! Binata, magpahuli ka na agad o papatayin ko agad ang babae mo. Aning, ayos lang ako. Huwag kang susuko ng walang laban. Narinig mo ba yun? Tingi ka ba? Huwag mong saktan ng anak ko. Kaya pala ganyan ang sinabi mo. Mukhang wala ka namang ibang magagawa. Gusto mo ba talagang malaman kung anong mga paraan ang gagamitin ko para sirain ang sitwasyon? Sige, kung gayon, idilat mo ang mga mata mong parang aso. Tingnan mong mabuti. Kung gayon, idilat mo ang mga mata mong parang aso. Bakit mo na naman ako sinaktan? Talo ka? Hindi naman siguro. Paano nangyari yan? Hindi ka ba malubhang nasugatan sa akin? Kaunting hangin at hamog lang. Hindi mo kailanman mahuhulaan ang lakas ko. Bata, hinihiling kong sumuko ka ng walang paglaban. Hindi mo naiintindihan, di ba? Sige, kung gayon, ipapakita ko muna sa babae mo ang dugo. Sandali lang. Kung ako ikaw, tiyak na hindi ko gagawin yan. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na ang amo mo. Kailangan mo pa bang magtrabaho para sa kanya? Madali lang para sa iyo ang bumaba gamit ang kutsilyong ito. Ngunit naisip mo na ba? Paano kita parurusahan pagkatapos? Sino ang binabantaan mo? Nasa kamay pa rin namin si Shen Robing. Nasa kontrol pa rin namin ang sitwasyon. Sigurado ka? Rasbuwi, Asim, kapatid mo is nasa kamay ko. Kontrolado mo ba ang sitwasyong ito? Kung maglakas loob siyang galawin kahit isang hibla ng buhok namin, patay na agad si Shen Robing. Opo. Pakawalan nyo ang aming batang amo. Ang tapat naman? Sinabi kong pakawalan mo ang batang amo. Chen Aning, talo ka pa rin sa huli. Maglakas loob akong baliin ang kamay niya. Tatanungin kita, paano mo nagawang baliin ang kamay ni Ate Robing? Ano ang kinatatakutan ko? Kung gayon, lumaban ka o pumatay. Puputulin ko agad ang iyong mga kamay at paa. Gagawin kitang baboy tao. Gagawin kitang mabuhay ng 100 taon. Si Ate Robing ang buhay ko. Kung maglakas loob kang saktan siya, pagsisisihan mo kung bakit ka nabubuhay. Kung pakakawalan mo si Ate Robing, pakakawalan din kita. Talaga? Magre-rebelde ka ba? Talaga bang iniisip mong ang pamilya bay mo ang emperador? Talaga mo kaming pakakawalan? Kung walang galit o sama ng loob, pinatay ba kita? Hindi ako mamamatay tao. Nang walang galit o sama ng loob, pinatay ba kita? Hindi ako mamamatay tao. Umatras tayo. Ate Robing, sinabi kong hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ang kasalukuyang situation ay nasa kontrol mo pa rin. Ang lupit mo. Ganyan ka umamin ng pagkakamali mo. Talagang matigas ka at hindi kayang talunin. Nabawi mo na naman ang kapangyarihan mo sa martial arts. Kung gayon, pipilayin na naman kita. Tingnan natin kung kaya mo pa ring ayusin. Hindi. Huwag mong sirain ang aking paglinang. Nagkamali ako.
Huwag mong sirain ang paglinang mo. Pananatilihin ka pa ba namin para saktan ang iba sa hinaharap? Ang sama mo. Sinira na naman nito ang aking paglinang. Nasira ko na ang formasyong ito. Paano ka nakakasiguro na hindi papatayin ng mga tao ko si Shen Robing? Kaya hindi mo rin siya gaanong gusto. Hindi ka makakapaghasik ng pagkakawatak-watak. Ang sama mo, pera lang yan sa mga alikores na yan. Ang respeto ay tiyak na wala. Bakit sila nagtatrabaho pa rin para sa'yo? Hanggat hindi nakikipagkompromiso ang nakababatang kapatid, magiging maayos ako. Sa kabaligtaran, kung siya ay bantaan, binigyan ka ng buhay kung gayon nasa panganib ako. Ang talino mo, Ate Robing. Sige. Los vencedores son los reyes y los vencidos son los bandidos. Ngayon, tanggap ko na ang pagkatalo ko. Halika at kunin mo ang buhay ko. Mangarap ka. Gusto ko pang mamuhay ng maayos kasama si Ate Robing, eh. Patayin ka? Hindi ba illegal yan? Anong ibig mong sabihin? Papakawalan mo ako? Posible bang pakawalan ka? Ilang masasamang bagay na ang nagawa mo sa loob ng maraming taon. Maraming tao ang pinatay dito. Naghihintay ka na lang na parusahan ng batas. Bai Sharu, Bai Janpei. Marami na kayong nagawang kasamaan at lahat ng uri ng masasamang bagay. Ngayon, opisyal ko kayong arestuhin sa ngalan ng God's Wanted Team. Posasan. Kapitan Tian, napakataas ng cultivation base ng babaeng ito. Ibagay mo sa kanya ang pill na ito. Siguradong epektibo yan. Salamat sa taon mo para dalhin ang kriminal na grupong ito sa hustisya. Ito ang aming tungkulin bilang mamamayan. Dinala ko na sila. Malases po, mag-apply ako sa nakakutasyon para purihin ka. Sige. Dalhin. Ngayon, ganap nang nabuwag ang pamilya Bai. Makakasiguro ka na. Hoy, pwede kang magsalita pero bakit ka nananakit? Natatakot ka bang kainin kita? Sabihin mo sa sarili mo. Gaano kakalamig nung una tayong nagkita? Kailangan mong panatilihin ang iyong pagiging mahilap. May hotel sa unahan. Gusto mo bang subukan ni ate ang bago? Anong bago? Hindi mo ba malalaman kapag pumunta ka na? Hindi ako pupunta. Siguradong sinusubukan mo akong akitin? Hindi ako mahuhulog sa iyo. Sige, hindi na ako magsasabi pa. Pupuntahan ko si Ate Robing. Ganon ba kaganda si Shen Robing? Mga bituin sa walang hanggan, langit at lupa, tanging si Ate Robing lang ang nasa puso ko. Gaano man kaganda ang ibang babae, wala akong pakialam. Kaya kung si Ate Bing ang paborito ko, naiintindihan mo ba? Ang lambing mo naman. Bakit mo sinasabi sa kanya yan dito? Hindi niya naririnig. Ano ang pakialam kung naririnig niya o hindi? Basta naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ibaba mo. Anong ibig mong sabihin? Nakakonekta ang telepono kanina. Tumawag sa akin si Ate Robing kanina. Hindi ko alam kung bakit ang sira kong telepono ay nakakonekta mag-isa. Kaya basta ko na lang sinabi ang tanong. Siguro ay naantig pa rin ang batang babae. Hindi ko talaga inaasahan. Ikaw na bata na lumaki sa Kunlun Mountains, dapat ay inosente at walang alam sa mundo. Hindi ko inaasahan na ganoon karami ang iniisip mo. Ang mahihirap na bundok at mas tamim deped masasamang tubig ay naglalabas ng mga tiyo. Paalam. Ikaw? Hindi mo ba talaga ako iniisip? Ang ate mo rito ay magaling magpalayaw ng tao. Hindi ko isasalang Ate Robing, anong ginagawa mo? Nagmamaneho ako. Mag-ingat ka at baka mahulog sa kanal. Sa tingin mo ba magugustuhan ako ng master mo? Siguradong magugustuhan ka ng master ko. Napakaganda mo. Napakabait pa. Talaga? Nagmamaneho ka. Anong ginagawa ng mga kamay mo, Hoy? Tingnan mo ang kamay ko. Bigla na lang sumuway. Ayoko. Maligayang pagdating. Bakit biglang nasira ang kotse na ito? Wala nang magagawa. Dito na lang tayo magpalipas ng isang gabi. Kumuha tayo ng 2 kwarto. 2 kwarto? 2 kwarto lang? 2 kwarto.
Bakit ka nagdagdag ng 100 piso? Paano? Gusto mong sabihin ko na isa lang ang kwarto? Bakit ka biglang nagdagdag ng 100 piso? Tita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat ka at idedemanda kita sa paninirang puri. Tita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat ka, idedemanda kita sa paninirang puri. Marami na akong nakitang kabataan na tulad mo. Sa pagnguso pa lang ng puwet mo, alam ko na ang tuyo. Munting dalaga, hindi magandang tao ang batang ito sa unang tingin. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ano ang sabi niya? Nasira ang kotse. Maniniwala ka ba o hindi? Bukas ng umaga, tiyak na mag-aayos ang kotse ng kusa. Tita, idedemanda kita sa paninirang puri. Hindi ako ganong klaseng tao. Tita, kukuha kami ng 1 kwarto. 1 kwarto? Munting dalaga? Diretso kang papunta sa bitag. Titay, hindi maganda ang sinabi mo. Isa pa rin akong dalisay na binata, alam mo. Sino ang tupa? Sino ang tigre? Sino ang nagsabi sa iyong magsalita ng kung ano-ano? Sige, bibigyan ko kayo ng 2 susi ng kwarto. Sandali lang. Maligo ka muna. Sige, hintayin mo ako. Dapat hintayin mo ako. Natatakot ka bang tatakas ako? Bata pa si Rubing. Paano ka nakatulog ng ganon katagal? Sobrang excited ako kaya hindi ako nakatulog ng ilang araw. Hindi ka man lang excited. Sa murang edad, paano ka nakatulog ng ganon katagal? Ay, hindi ako nakatulog ng ilang araw. Hindi ka man lang excited. Magandang ideya. Naglakas loob ka, talagang lokohin ako. Patawanin kita, patawanin kita. Patawanin kita, patawanin kita. Sige, sumusuko ako. Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin nang sumuko ako. Paano ako magkakaroon? Hindi ko ba malalaman kung sira ang kotse ko or hindi? Masama lang ang intention mo. Ay nako. Sige Rubing. Gabi na. Matulog na tayo. Aning, gawin mo ang anumang gusto mo sa akin ngayong gabi. Matulog ka na Rubing. Yayakapin lang kita. Wala akong ibang gagawin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Yakap lang talaga. Ang laki mong tanga. Ano ang problema, Rubing? Saan kita ginawang magalit? Ang laki mong bobong baboy. Yayakapin lang talaga kita. Wala akong ibang gagawin. Baboy? Baboy? Ate Rubing, alam mo, ito ang eksenang pinapangarap ko sa loob ng maraming taon. Maraming beses natatakot akong hindi kita mahanap. Natatakot din akong kasal ka na at may mga anak. At mas natatakot akong may iba ka ng mahal sa puso mo at hindi mo ako gusto. Palew, hindi naman ako ganun kaganda. Sa puso ko, ikaw ang pinakamagandang babae. Natatakot akong biguin ka. Hinding-hindi. Ano? May bulaklak ba sa mukha namin? Hindi! Anong problema? Ang dalagang to. Dalaga pa kahapon nang dumating. Bakit dalaga pa rin siya ngayon? Ganon ba kahusay? Nakita mo yan. Sayang. Binigyan ka na ng lahat ng pagkakataon ng babae. Tapos ikaw. Naku tita, alam kong mas matanda ka. Pero gusto ko pa ring sabihin, ano ba ang alam mo? Umalis ka na? Wala akong alam. Nanganak na ako ng 3 anak. Ano ba ang mga pasikot-sikot na yan? Hindi ko maintindihan. Ipinadala na ang mga babae sa kama mo. Hindi mo pa rin alam ang gagawin mo? Wala ka bang silbi? Ano ba yan? Tita, inaamin kong naintindihan mo ang mga lalaki. Naiintindihan mo rin ang mga babae, pero ano? Hindi mo alam ang pag-ibig. Pag-ibig? Anong pag-ibig? Pag-ibig mo mukha mo. Wala talagang alam ang batang to. Sa paglipas ng panahon, ano ba ang pag-ibig ng mag-asawa? Puro lang yan mga praktikal na bagay, mga pangangailangan sa buhay. Nga pala, Aning. May isa pa akong hindi maintindihan. Ano yon?
ang guna ka kumakain ng puso ay napakalakas. Paano ka naging maayos? Narinig ko kay Bai Xiaoro na kahit ang isang immortal tulad ng dakilang luo gintong immortal na nahawaan ng guna kumakain ng puso, mawawalan din ng buhay. Hindi rin mali ang sinabi niya. Kung hindi ako naghanda ng maaga, hindi ko rin kayang harapin ang gu na kumakain ng puso. Pero ngayong alam kong umiiral ito, gumamit lang ako ng anting-anting para protektahan ang aking mga panloob na organo ng maaga para bitagin ang gu na kumakain ng puso. Natural, magiging maayos ako. Ganon pala. Magmaneho ka ng maayos. Binigyan kita ng pagkakataon kahapon pero sinayang mo. Ngayon, nagtatago ka na naman. Aning, sa tingin mo, ilang anak ang magkakaroon tayo sa hinaharap? 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Hindi maganda. Halika, habulin mo ako. Kung mahuli mo ako, bibigyan kita ng anak.